Kung durability o kaya lifespan ang priority mo mula sa isang phone, ito ang pambato ng Vivo. Ito ang Vivo V50 Lite 5G. Tara, try natin to. Hello, si Alvin, and fortunately, meron na tayong chance para ma-review ang mga Vivo V50 series phones. Meron tayong Vivo V50 Lite 5G dito para sa video na to at magkakaroon din tayo ng Vivo V50. So kung gusto nyo abangan yung ating mga videos, syempre mag-subscribe kayo dito sa channel. Hit nyo yung subscribe button, tapos kung sakaling gusto nyo ma-update, i-hit nyo na rin yung bell icon. Kung makakatulong sa inyo tong video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Dito sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang meron sa Vivo V50 Lite 5G, kamusta nga ba siya versus competitors, predecessors, at ano yung mga pros at cons na ma-encounter natin relative din sa price ng phone na to. Pero, syempre, sisimulan natin yan by unboxing the Vivo V50 Lite 5G. Unboxing this phone, nandyan yung Vivo box design natin, navy blue color, nandyan yung model name ng iyong phone, tapos meron ang bilog dito sa gitna ng iyong box, I guess para lang sabihin na gumagamit siya ng Auralite. Auralite yung isa sa mga pinakamagandang flash na na-encounter ko sa phones. So ito yung mga bagay na nagugustuhan ko talaga about Vivo. Removing the cover, makikita mo na kagad ang yung Vivo V50 Lite 5G na unit covered in protective plastic. Tapos meron yung divider underneath na kapag tinanggal mo, makikita mo ang kanyang black opaque na jelly case, ang kanyang mga documents, and then ang kanyang charging cable, tapos ang SIM ejector tool, and then finally, ang kanyang charger. Ngayon doon naman tayo syempre sa design ng phone na to. And looking at the design, masabi ko Vivo went for a simple look. Wala masyadong gradient, very subtle lang ito. Wala masyadong kakaibang texture, wala masyadong kakaibang pattern. So more on simple elegance talaga yung habol ni Vivo dito. Gumagamit siya ng powder matte finish dito para maiwasan natin kahit papano yung mga fingerprint marks at saka smudges. And then available siya in 3 different colors. Meron tayo nito yung Phantom Black na in-note nyo lang, Phantom Black yung pangalan niya, pero very subtle na may purple tint siya. So, itong purple na tint na to, hindi nyo talaga siya makikita unless liwanagan siya ng araw. Kasi kapag hindi talaga siya naliliwanagan ng sobra, mukha lang talaga siyang black. Yung other colors niya pa, meron siyang titanium gold na I also find classy. And then, yung kanyang fantasy purple, kung habol nyo yung mas flashy at saka mas vibrant na color lang sa inyong phone. Dito naman sa kanyang camera, meron din tayong slide change kung saan last year na gumagamit siya ng rounded squares. This time, mas kamukha niya yun doon sa Vivo V50 na gumagamit ng circles at saka oblongs para sa camera design. Meron tayong dalawang malaking camera dito sa likuran, and then yung Auralite natin na again nga, yung gusto kong flash pagdating sa mga phones natin. Form factor wise, iniba na dito ng Vivo, mas less yung ating mga curves. This time, flat front at saka flat back design yung ginagamit ng Vivo V50 Lite 5G and also yung kanyang 4G model. And then, dimension-wise naman, almost identical siya to last year with very minor changes. Yung nga lang, mas mabigat ang Vivo V50 Lite 5G versus sa kanyang predecessor. Ang kapalit naman nito, meron siyang mas mataas na IP65 rating. So, syempre, mas mapapanatag tayo pagdating sa water resistance ng Vivo V50 Lite 5G. Sabi ko nga, isa to sa mga main priority talaga ng phone na to. Military grade din ang tibay ng phone na to. So pagdating sa mga accidental drops o kaya sa mga scratches, mas may iwasan natin yan dito sa phone na to. Magamit ng plastic material ang kanyang likod and also sa kanyang sides. Tapos sa sides naman, glossy finish na yung ginagamit niya. I guess para din contrast doon sa likuran niya. Mas standout lang or mas elegant lang siya tingnan. Dito sa right side ng phone na to, nandyan yung kanyang lock button at ang kanyang volume buttons. Nasa taas, a set of speaker grills. Tapos nasa baba, another set of speaker grills, ang kanyang charging port, tapos ang kanyang SIM card tray. Wala na tayong headphone jack for this phone, and then para naman sa kanyang SIM card tray, dual SIM ito pero wala tayong room for expandable storage. So make sure nyo na lang na when buying this phone, tama talaga yung memory variant na binibili nyo. Sa screen naman, meron siyang mas malaking 6.77-inch screen, much bigger compared to its predecessor, at hindi naman na-compromise ang quality niyan, still giving us yung AMOLED display na mataas yung refresh rate at saka mataas ang resolution. With up to 1,800 nits of peak brightness, hindi naman kayo mahihirapan na gamitin ang phone na to under direct sunlight. Sa speakers naman, meron siyang stereo speakers with good enough quality, pero para sa akin, yung pinaka nag-stand out talaga yung volume na kaya niyang ibigay.
So meron siyang 200% volume option na napakalakas talaga, and hindi pa sila nakontento kasi meron silang mas mataas sa 400% volume na kung sakaling gagamitin nyo, personally, narindi talaga ako na gamitin yung 400% gaming buong gabi. More on, para nagdo-double na siya as a Bluetooth speaker kasi di nyo na kailangan ng speaker kahit itong phone na lang na to yung gamitin nyo. When it comes to quality, however, medyo nako-compromise siya in those levels, pero hindi rin naman to malaking bagay para sa akin. Para sa akin lang, at least may option tayo na taasan yung level whenever necessary. Ngayon naman, yung isa sa mga selling point pa ng phone na to ay yung kanyang battery. With a 6,500 mAh battery capacity, it definitely much higher compared sa kanyang predecessor na gumagamit lamang ng 5,000 mAh battery capacity. Syempre, hindi tayo nagpabulag sa numbers at tinest out natin yan. At grabe lang talaga. With flying colors, ito by far yung pinakamatinding battery life na nakuha ko out of any phone na na-release ngayon taon na at this price point. So far kasi kapag nagtitest tayo, tumaasa talaga yung average ng mga phones. Usually after 2 hours of gaming, nasa 64%, nasa 68% yung drain ng battery nila. Pero dito, after 2 hours of gaming na Mobile Legends na naka 400% volume pa tayo, na-drain lang yung battery niya ng 20%. Di ako makapaniwala sa battery performance niya. So, tinry ko ulit to at for some reason, mas mataas lalo yung nakuha ko na 16% lang yung drain niya. Kahit max yung settings natin, max yung brightness, and even 400% yung volume. So basically lang, kung habol nyo lang din talaga yung longest battery life at ayaw nagcha-charge, ito yung main option nyo for a phone ngayon 2025. Ngayon, kung sakali naman na malobat ang phone nyo, meron siyang pang-tapat na 90-watt flash charge na inabot tayo ng 1 hour and 20 minutes to fully charge this phone. Di naman masama yung ganitong value, lalo na 6,500 mAh battery capacity nga yung phone mo. With charging features naman for this phone, hindi siya compatible with wireless charging, pero compatible siya with a 6-watt na reverse wired charging. So hindi ka lang may cellphone, pero meron ka pang power bank. Napaka-appropriate lang na feature niyan for a phone with a 6,500 mAh battery capacity. Ngayon sa camera naman ng phone na to, hindi na siya magpapahuli with the 50 megapixel Sony IMX882 na sensor. Tapos meron pa siyang 8 megapixel na ultra wide lens. Dagdag pa nito ay ang kanyang 32 megapixel na front-facing camera. So one of the upgrades na nakuha natin for the Vivo V50 Lite 5G meron na rin siyang ultra-wide lens na before kasi hindi nila to ginagawang available. Yan, testing out the camera of this phone, may kita naman natin sa main camera, no question. Actually, maganda yung color at details na nabibigay niya sa atin. Nagulat ako kasi knowing na light version siya ng Vivo V50, ini-expect ko na talagang pinabayaan nila yung quality ng kanyang camera. However, hindi naman yun yung case for the Vivo V50 Lite 5G. Maganda yung colors niya, very vibrant, maganda din yung dynamic range. Meron din tayong sharpness na nakuha at hindi ganoon ka-grainy yung mga photos niya kahit doon sa mga darker parts ng ating photos. However, hindi ko ito masasabi para sa kanyang ultra-wide lens kasi makikita lang natin yung compromise pagdating sa quality kung saan mas mataas yung contrast natin at mas hindi ganun ka-sharp at detailed yung ating photo. Hindi ko naman to gaanong ina-expect for a phone at this price, lalo na't 8 megapixel lang ang kanyang camera. So, medyo to be expected naman to, and even comparing it to phones at the same price, ganito din naman talaga yung mga performance na nakukuha natin. With zoom capabilities naman, dito tayo medyo nag-bounce back kung saan maganda yung quality ng kanyang mga zoom photos, sometimes even better for phones at the same price. With low light performance naman, pwedeng gamitin yung kanyang main camera as long as meron kayong magandang light source. However, kapag ginagamit nyo yung kanyang ultra-wide lens, I do suggest gamitin nyo talaga yung kanyang night mode para lang mas ma-improve talaga ang kanyang ultra-wide lens performance. Halos hindi kasi talaga natin magagamit yung kanyang ultra-wide lens in low light situations. In addition, syempre, to low light performance, meron ding Aura Light na available sa Vivo V50 Lite 5G na syempre magagamit natin during low light situations, lalo na kung talagang andilim-dilim lang na para mga nasa club o kaya nasa restaurants na sobrang moody. At least with the Aura Light, you get a very soft flash. Again, isa nga to sa mga unique sa Vivo phones. Sila yung nagpauso talaga ng mga very soft lang na flash na nagustuhan ko syempre about this phone.
Unfortunately, for the light version, hindi customizable yung kanyang aura light, pero at least softer pa rin to compared to other flashes provided by other phone brands. Ngayon, when it comes to selfies naman, medyo hit or miss tayo. Kung saan kapag hit talaga, napakaganda ng mga photo nyo. Very natural, maganda yung skin tone, maganda yung detail niya, at gusto ko yung skin color at yung labi ko na hindi sila oversaturated at hindi sila overly done, pero blooming pa rin naman ako tingnan. Pero meron din mga times, especially na kapag against the light tayo, meron tayong compromise in quality, although hindi naman to ganun kalaking bagay para sa akin. Bottom line na to, as long as ma-make sure nyo na maganda yung light source nyo, magagawa niyo ng paraan ng Vivo V50 Lite, especially pagdating sa kanyang front-facing camera. For videos naman, capable siya of shooting ng 1080p up to 60 FPS. And upon testing, makita naman natin na meron din siyang enough performance, pero not as good lang comparing to its mobile photography performance. Ngayon, in terms of chipset performance naman, gumagamit ng MediaTek Dimensity 6300 na chipset ang phone na to, and upon testing, nakakuha naman tayo ng magagandang result. Comparing to the Vivo V40 Lite 5G, very identical ang kanilang performance. However, for this one, mas mataas ang ating GPU performance. Ibig sabihin lang na to, mas maganda for taking videos, photos, and also for gaming ang inyong Vivo V50 Lite 5G compared to its predecessor. Yun nga lang, with the Antutu and benchmark scores na nakuha natin, nandun tayo sa mas lower tier chipset performance for phone at this price. However, nung tinasa natin for gaming, nakapag-perform naman ng maayos ang Vivo V50 Lite 5G. Meron tayong magandang gaming experience provided na hindi ganun kataas nga lang yung settings na nakuha natin for some games. For a game like Mobile Legends, mataas yung mga settings na nakuha natin. Very responsive at very enjoyable yung gameplay natin, even for a game like Call of Duty. Actually, yung compromise na to more for a game like Genshin Impact na medyo mataas talaga yung requirements. So dito, ideally, naka-lowest settings tayo. In general, nakakuha naman ako ng satisfactory na gaming experience on this phone. Yes, not the fastest phone around, pero meron naman siyang enough performance para magawa natin yung mga kinakailangan natin. As the name suggests nga, Vivo V50 Lite 5G, 5G compatible ang phone na to. Meron siyang 4G version na mas mura, pero may mga onti tayong changes in specs. And also, gumagamit na ng Bluetooth 5.4 ang phone na to, at saka Wi-Fi 5 connection naman. Hindi rin syempre nagpahuli sa AI features ang phone na to. Meron siyang Google Gemini na syempre hindi pwedeng mawala dyan. Yung circle to search na, para sa akin, very usable talaga. Yung translate feature niya, also yung play to search feature, and also yung mga AI editing tools para sa kanya mga photos, yung AI Enhance, at saka AI Eraser na para sa akin nakakapag-perform naman ng maayos. Yung isa pa na magandang feature ng Vivo V50 Lite 5G ay ang kanyang Super Link feature na kahit nasa elevators kayo o nandoon sa mga areas na mas mahihirapan tayo magkaroon ng signal, mas hindi nyo ma-encounter yung mga signal problems with the Super Link of this phone. So dito wala na-encounter yung ganitong feature, and upon testing, meron naman tayong satisfactory results na nakuha. So again nga, kung habol nyo talaga yung durability, longevity, tsaka yung practical use lang talaga ng phone, bagay na bagay dito yung mga features na ma-offer ng Vivo V50 Lite 5G. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin, nagkakalaga ang phone na to na 16,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 256GB of internal storage na version, and meron naman tayong mas mataas din na 19,999 pesos para naman sa kanyang 12GB RAM with 512GB of internal storage na version. Kung sakali naman na gusto nyo yung 4G version ng phone na to, available siya at 13,999 pesos. So sa presyo ng Vivo V50 Lite 5G, kamusta nga ba ang phone na to? So nakakuha tayo ng iba't ibang upgrades for this phone. Siyempre nandyan yung kanyang mga AI features. Yung pinakabago nga is yung AI Super Link, makakatulong sa mga calls nyo. And also yung kanyang napakatindi na battery life na grabe. Siguro wala pang 3 yung phone na na-encounter ko na ganito. And even then, yung Vivo V50 Lite yung nandoon sa pinakataas, meron pa silang guarantee sa quality ng battery ng phone nyo na up to 5 years na mape-preserve niya yung kanyang battery health.
At gumagamit pa to ng silicon carbon na battery talaga para ma-ensure yung durability at lifespan lang ng inyong phone. And aside pa dyan yung kanyang mga durability certification. So obviously yung mga features talaga ng Vivo V50 Lite 5G more on yung practical uses natin with also upgrades pagdating sa kanyang camera kung saan meron na tayong ultra-wide lens na available ngayon and also yung kanyang better GPU pagdating sa kanyang chipset. Overall, marami tayong iba't ibang upgrades na nakukuha. Medyo minor yung iba pero at the same time para sa akin very practical. At 16,999 pesos, yes, tumaas ang presyo ng Vivo V50 Lite 5G. However, meron naman siyang mga upgrades para tapatan ang mga gantong bagay. Masabi ko lang din na medyo may challenge nga tayo ngayon 2025 na maraming mga phones na naglalabasan at iba-iba lang yung kanilang mga offer. For the Vivo V50 Lite, durability, practicality, longevity ang kanyang mga priority, lalo na for a trusted brand like Vivo na talagang panatag tayo pagdating sa quality ng kanilang mga phone. Kung ito ang priority mo para sa phone ngayong 2025, definitely check out the Vivo V50 Lite 5G. Yun na masabi ko about this phone. Hopefully nakatulong naman itong video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na dapat nyo kunin ngayong 2025. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para matigil kayo sa mga susunod na videos at kung sakaling nagustuhan nyo nga ang video na to, like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.